Ate Udeng, good morning po. Nag-iipon pa po ako ng 500K para sa down payment at miscellaneous fees ng property na bibilin ko. Pinili kong wag agad bumili para may higit na sapat na budget para di mabitin. Okay, ano ito? Nakakatawa, minamadali ako ng pamilya ko na bumili kasi 47 ako this year. Pero ayoko ring mag-house poor at mag-stress lagi dahil sa bayarin ng bahay. Kaya ipon ako para may buffer fund. Ano lang pala, sharing lang pala, no? Wala naman yatang question si Ate Odeng. So, nag-share lang siya. Pero sa insight ko, no, kumbaga, although hindi pa question, wala siyang question, no, si Ate Odeng dito, no. Pero meron kasi tayong pwedeng reflection din sa nabanggit niya, no, na nag-iipon siya ng certain amount. So, kumbaga, ang pwede nating reflection dito, kung ikaw ay particular home buyer, mag-iipon ka ba? Mag-iipon ka ba muna bago ka bumili? Or bibili ka na ng mga hulugan? O pwede rin kasing ganun ang maging decision making natin, no? Ano ba ang advantages? Ano ba ang disadvantages? Halimbawa, so kung mag-iipon ako, wala muna akong iniisip na bayarin. So pwedeng nagsiset aside ako kung meron lang akong extra. So wala ka, kumbaga may peace of mind ka, kumbaga parang gano'n. No? Pero meron din siyang certain disadvantage. So bakit? Kung nag-iipon ka, no, let's say pag-iipunan mo yung pambayad mo, bagamat siyempre ang positive side no, siyempre hindi ka pressured, wala kang iniintindi na monthly, ganyan-ganyan, no. So ang disadvantage niya din is pwedeng hindi ka rin makapag-ipon, no. Halimbawa sa mga cases talaga na ano, kasi nga hindi mandatory sa iyo. Wala kang binabayarang monthly. So kung may extra ka lang, di makakapag-ipon ka lang, parang gano'n, no. Pero bukod doon, sa sinasabi kong disadvantage, pwedeng matalo ka ng inflation. Hindi pala pwede, no? Matatalo ka ng inflation. Bakit ka mo? Kasi ang presyo nagbabago-bago. Patuloy yan ang pagtaas ng presyo, especially sa malalapit. No? So, anong disadvantage ng mag-iipon? Halimbawa, 5 years muna akong mag-iipon. Yung presyo 5 years ago, iba na yung presyo today. Ako, base experience ko na po yan, ha? Yung dating kaya mo sa malapit, ngayon hindi mo na kaya sa malapit, sa medyo malayo ka na. Yung dating kaya mo pala ng mas malaking property, ngayon, mas maliit na property na ang pwede mong ma-avail. Kasi nga, nag-i-increase talaga ang presyo ng mga housing project. Sa Pilipinas po talaga, especially sa mga housing project, house and lot, napakadami pong housing demands, napakarami pong backlog sa housing. Meaning to say, marami po yung wala pang bahay, gustong bumili ng bahay, pero hindi pa po bumibili ng bahay. At may kapasidad na bumili ng bahay. Kaya po patuloy lang yung pag-develop ng mga iba-ibang housing developer kasi nga po ang laki ng housing demand. So, law of supply and demand, dahil mas marami ang demand, patuloy po ang pagtaas ng property. Eh, ang lupa hindi rin naman dumadami. No? Kasi, ano na yan, fixed na yung lupa na yan, no? So, yung mga project, palayo ng palayo. So, kung ikaw ay mag-iipon, no, na para bumili ng cash, matatalo ka ng inflation at yung mga options mo dati na malapit, medyo malalayo na. Yun po yung isang disadvantage. Pero syempre, ang positive side naman, syempre wala ka masyado pang commitment to pay, pwede ka makaipon ng particular month, okay lang kahit di ka makaipon sa ibang mga pagkakataon sa particular month. So, yun po yung ano niya, no? So, pero definitely, matatalo ka po doon sa pagtaas ng presyo ng property. No? While kung bibili ka naman ngayon, syempre, meron ka ng certain commitment. Magbabayad ka na ng monthly, so, mandatory na yun na talagang magbabayad ka. Pero, syempre, mas bibili mo pa yung gusto mo. So, yun naman po yun. No? Pero either way, nasa inyo pong decision yun kung bibili ka na ba right now or mag-iipon ka para doon. Pero, hindi mo naman kailangan ng malaking pera agad. Why not yung iniipon mo? Kasi, halimbawa, ito po, yung isang analogy, no? Pag nag-reserve ka right now ng unit, yun na yung presyo. Hindi na yun mababago ng second year, third year, fourth year. Yun na yun. Nakuha mo siya ng mas mababa. Now, yung iniipon mo, why not, yun na yung pambayad mo ng hulugan. Kaya, pwede rin ang senaryo mo ay, ang bilin mo yung mga gagawin pa lang na bahay o mga pre-selling status. Kasi kung gawa na yung bibilin mo, kailangan ng immediate cash out, kailangan mong bayaran agad yung mas malaking down payment kung nakatayo na. Why not pwede mong option, instead na nag-iipon ka, nilalagay mo lang sa bangko na hindi naman kikita ng malaki, doon mo na siya ilagay sa hulugan mo na monthly. No, total, nag-appreciate yung value ng property, mas nakuha mo siya ng mas mababa. So, yun po yung aking ano po doon na
analogy, yung aking perspective. So, nasa sa inyo po kung paano nyo siya gagamitin o gagawing kasangkapan para makapag-decide po kayo properly. So, either way, nasa sa inyo po ang decision pagdating po dyan. No? So, yun po yung ating insight dyan.